Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ika-26 na araw, kapistahan ng mag-asawang San Joaquin at Santa Ana, mga magulang ng ating inang si Maria. At ngayon din pong araw na ito, tuwing ika-26 ng buwan, ito ay itinalaga ng ating mahal na Obispo, Bishop Ruperto, bilang araw ng pasasalamat sa Diyos para sa ating Santo Papa Pope Francis. Bakit ba inilaan ang araw na ito bilang araw ng pasasalamat? Sapagkat si Pope Francis ay isang Santo Papa na talagang napakalapit sa puso ng mga Pilipino, lalo na ng mga taga-Diocese of Antipolo. Marami tayong mga ipinakiusap sa Kanya at dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin at dahil na rin sa Kanyang pagmamahal kay Maria, ang maraming mga ipinakiusap natin na ito ay Kanyang ipinagkaloob sa atin. Sa buong Diocese of Antipolo, isa ang Saint Paul of the Cross sa tumanggap ng biyaya mula sa Santo Papa. Alam niyo po ba yon? At ang biyaya na ito na tinanggap natin mula sa Kanya ay ang pagkakaloob ng karangalan sa ating imahen ng mahal na Birhen ng Fatima para kilalanin bilang pontifically crowned image. Ibig sabihin, ang nagkakaloob lamang ng title na ito sa isang imahen ng mahal na ina ay ang Santo Papa. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos para kay Pope Francis sa pagkakalob sa atin ng biyayang ito. Kaya sa pamamagitan nito, mas lumalim sana ang ating pagdedebosyon sa ating mahal na ina. At sa katotohanan, ang imahen ng mahal na Birhen ng Fatima ay umiikot dito sa ating parokya. Mayroon tayong maliliit na mga imahen ng mahal na Birhen ng Fatima na dumadalaw sa bawat tahanan dito sa ating parokya. Kaya kung ano yung biyaya na nakapaloob sa pagkakaloob sa atin ng Santo Papa Pope Francis sa imahen na ito ng mahal na Birhen ng Fatima, sa ating pagdedebosyon sa Kanya, sa ating pagmamahal at pagpaparangal sa Kanya, lahat iyan ay tatanggapin natin kung tayo ay matatagpo ang karapat-dapat. At maganda ring maipaalaala na sa pagtanggap natin ng biyaya mula sa Diyos dahil sa ating pagdedebosyon kay San Pablo ng Cruz, sa banal na awa ng Diyos, sa ating mahal na Birhen ng Fatima, kinakailangan tayo ay regular na nagkukumpisal, kinakailangan na tayo ay nagdarasal para sa mga intensyon ng Santo Papa. At sa ganoong paraan, makakamit natin ang biyayang nakapaloob sa mga debosyon na ito. Kaya huwag mapapagod, huwag magsasawa, huwag bibitaw sa pangangalaga sa mga imahen na umiikot sa ating tahanan. Hindi nyo nakikita ngayon ang biyaya. Pwedeng sabihin ninyo, hindi ninyo nararanasan ngayon ang biyaya. Pero ang lahat ng inyong mga pagsasakripisyo ay nakikita ng mga kapatid natin sa paligid, nakikita ng mga anak na nasa mga tahanan, at yan ay tumatatak sa kanilang isip. Maaaring hindi sila nagpa-participate sa pagdarasal, maaaring kapag makikiusap kayo para samahan kayo na ihatid ang imahen na ito sa simbahan, hindi sila sumasama, hayaan nyo lang. Pero nakikita nila ang lahat ng inyong ginagawa. At pagdating ng takdang araw, sila naman ang gagawa ng mga bagay
kung saan itong mga bagay na ito ay mga bagay para sa Diyos. Hindi man sa pagdadala ng imahen, maaring naitatatak at naitatanim sa kanilang isipan ang magandang values tungkol sa pagpapahalaga sa ating pananampalataya. Di ba ganyan ang napakagandang halimbawang iniwan ni na San Joaquin at Santa Ana kay Maria? Sa kanilang pamumuhay, sa kabanalan, sa kanilang pagsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos, ang lahat ng iyon ay nakatatak sa isipan ni Maria. Kaya nung si Maria na ang binigyan ng pagkakataon para tumugon sa paanyaya ng Diyos, ang malinaw niyang sagot, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At kay Maria, nakita ni Jesus ang napakagandang halimbawa ng kababaang loob at ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya hindi nababaliwala yung mga kabutihan at mga sakripisyo na ginagawa ninyo para sa ating simbahan. Ang lahat ng iyan ay magbubunga ng kabutihan sa kanyang takdang panahon. Amen.